Shalom, shalom. Shalom, shalom. Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland. Ano po? Na muli ay binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral sa oras pong ito, sa araw pong ito. Nawa, tayo po ay nakahanda na. Dahil ang laging sinasabi ng ating rabay, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Kaya kung kayo po ay nakahanda na, talasasin po natin ang kwento ng ating rabay. Ano po? At nawa, tayo po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapalang aral. Ang unawa at kaalaman ay mapasa atin. Maibuhay natin ang mga salitang ating maririnig. At sana, may mapulot tayong aral na pwede nating ihambing sa ating mga buhay araw-araw. At nawa, makapagdagdag ng ating mga pananampalataya. Kaya kung kayo pinakahanda na, ang pamagat po ng ating rabay ay tungkol po sa ating pagkapili. Alam po ninyo, napakapalad po natin na sa lahat ng mga kinapal sa ibabaw ng lupa sa ating panahon na umaabot sa 8 bilyon, kasama tayo sa mga napili na manampalataya sa kanyang dakilang pangalan. Pero tingnan po natin dahil sa ating pong pangunawa, baka nagkukulang po tayo. Dahil bakang iniisip natin na kapag tayo na po ay pinili, tayo na po ay mabubuhay sa tinatawag nating ease o yung tinatawag nating kaginhawaan. Talasasin po natin ang kwento ng rabay dahil kung tayo man po ay nasa maayos na kalagayan at yung iba naman sa atin ay may mga dinaramdam o may mga bagabag sa buhay, unawain po natin. Ano po? Nang pagkapili sa atin, kung minsan, kailangan nating dagdagan ng ating mga pagtitiis. Yung sinasabi nating pagtsatsaga ay isaalang-alang din natin. Ano po? Dahil kung mapapansin po natin, ang mga ibinigay na taludturan sa atin ng rabay bilang sa pagkapili ay tingnan natin ang kwento dito sa aklat ng Deuteronomio. Ay may sinasabi po siya tungkol sa pagkapili natin na bilang isang mapalad. Sa lahat ng mga kinapal, kasama tayo sa mga pinili. Ito pong sinabi niya sa pagkapili ng mga katulad po natin na kasama sa mga binibigyang pagkakataon na magkaroon ng buhay na walang hanggan balang araw. Dito po sa aklat ng Devarim o Deuteronomio, chapter 14, verse 2. Sabi po niya rito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, kay Amang Yahweh mong ama, at ikaw ay pinili ni Amang Yahweh upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Ikaw ay pinili niya, kapatid, na kanyang maging sariling pag-aari, na higit sa lahat, nang higit sa lahat, sa ibabaw ng lupa. Hallelujah! Pinili ka, sabi niya. Pinili kita, sabi ng Ama, na pinakahigit sa lahat sa ibabaw ng lupa. Ganito po yung pagkakapili sa atin. Kaya tayo yung pinakamapalad, sabi niya, na sa lahat ng mga kinapal sa ibabaw ng lupa, ikaw ay isa sa pinakamapalad. So talasasin po natin yung pagkapili sa atin na siyang sinasabi natin, dapat nating isaalang-alang sa ating pang-araw-araw na buhay. Ganon din ang sinasabi dito sa aklat ng binagong tipan, dito sa aklat ni Yohanan. Dito sa John chapter 15 verse 16, ganito rin ang sinasabi sa mga pinili na manampalataya. Now, tandaan po natin ang kwento. Kakaunti lamang po ang nakakaunawa sa salita ng Ama. Yung kanyang pinili na pagpakitaan ng pangunawa sa kanyang dakilang pangalan at sa kanyang salita, kakaunti lamang po kumpara sa bilang ng sanlibutan na halos 8 bilyon. Sabi niya dito sa aklat ni John chapter 15 verse 16, ako'y hindi ninyo hinirang o hindi ninyo ako pinili, sabi ng ating rabay. Ngunit kayo'y hinirang ko pero pinili ko kayo, sabi ng rabay. At aking kayo'y inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin. Ayan, may narinig ako kanina na humihingi. May hinihiling sa ating Ama. Sabi niya,
kayo ay magbunga. Sa pagkapili ko sa inyo, sabi niya, kayo ay magbunga upang ang anumang inyong hingin sa aking Ama, sa aking pangalan, sabi niya, ay ibibigay sa inyo. So ito po yung pangako. Ano po? Kaya tayo po ay napakapalad na mapili sa lahat ng mga kinapal. Pero talasasin po natin ang kwento ng Rabay dahil sa mga ikunento niyang pinili niya ng mga lingkod, hindi po lahat ay masasabi nating kasaganaan. Maayos na pamumuhay at walang balakid. Wala bang kabagabagan sa mga pinili ng Ama? Dahil, alam niyo po, may narinig ako isang araw sa ating mga kapatiran na parabang siya po ay nagtatanong kung bakit ang akala niya bilang pagkapili sa kanya, hindi na sila makakaranas ng anumang mga bagabag sa buhay. Baka tayo po ay nagkakaroon ng maling pangunawa. Dahil sa araw pong ito ay ipapaunawa ng Rabay ng pagkapili sa atin, ano po, maliban sa sinasabi nating balang araw, na matatanggap nating buhay na walang hanggan, pero habang hinihintay natin yung kapalit ng ating pagkapili na buhay na walang hanggan balang araw, habang tayo po naririto sa lupa, tayo po ay makakaranas ng mga paminsan-minsang kabagabagan at mga suliranin sa buhay. Talasasin po natin ang kwento ng Rabay sa mga pinili niyang lingkod na nung una ay sila po ay maayos sa buhay. Pero nang pagkapili po sa kanila, naging mas maayos po sila, pero at the same time, sila po ay dinatnan ng napakaraming bagabag. Ano po? Napuntahan po natin ang kwento ng unang tauhang pinili ng Rabay, unang lingkod na pinili ng Rabay, sa aklat po ng Genesis. Ano po? Now, sino kaya doon sa mga pinili na lingkod ng Rabay ang bibigyan niya ng pangunawa sa atin dito sa aklat ng Genesis? Kung kayo'y mamimili, sinong pipili nyo sa aklat ng Genesis? Kung kayo po ay nagsabing Abraham, kayo po ay mali. Hindi po si Abraham ang tinutukoy ng Rabay sa kanyang kwento. Hindi rin si Moses ang tinutukoy ng Rabay sa kanyang kwento. Hindi rin si Adan. Ayan, nakatatlo na kayo. Puntahan po natin ang kwento ni Jose. Ano po? Dahil sa lahat ng mga tauhan sa aklat ng Genesis, siguro mas pinili ng Rabay si Jose sa kwento sa araw pong ito. Now, talasasin natin ang kwento na si Jose ay napili. Ano po? Now, tingnan natin ang pagkakapili kay Jose. Ilan ba ang magkakapatid sa pamilya ni Jacob na ama ni Jose? 12, ano po? Ama, 12. Pero sa pagkapili sa 12, ibinukod tangi si Jose. Ano po? Now, dahil dito, alam natin ang kwento na sa pagkapili kay Jose, at the same time, si Jose ay mula doon sa babaeng pinakamamahal ni Jacob na asawa niya. Mula kay Raquel. Ano po? Kaya dahil sa ang ating tauhang si Jose na lingkod ng ama, mula sa pinakamamahal na babae ni Jacob, masasabi natin na sa lahat ng mga anak ni Jacob, si Jose yung pinakatangi. Kaya sabi niya rito sa aklat ng Genesis chapter 37, simulan natin sa verse 3, minamahal nga ni Israel o Jacob si Jose o Joseph nang higit kaysa sa lahat niyang anak sapagkat siya ang anak niya sa kanyang katandaan. Ano po? So pinakamahal si Jose. Natandaan natin ang kwento na pinili na Amang Yahweh si Jose. For whatever reason, ang nakita ni Amang Yahweh kay Jose, hindi po natin alam. Pero bagamat hindi pa ito alam ni Jacob, siya ay mahal na ng kanyang amang si Jacob. Ano po? Sa lahat ng 12, actually, 13 silang magkakapatid. 12 lalaki plus si Dinah na pang 13. Pero pinakamahal niya si Jose. Ano po? Pero ang pagkapili ba kay Jose bilang isang pinakamamahal na anak ay at ease o purong kapayapaan at kaligayahan? Now, alam po ninyo
nang mapili ni Jacob si Jose bilang paborito niyang anak, doon na rin po nagsimula ang kalbaryo ni Jose. Now, talasasin po natin. Alam nyo, kung tayo po ay paborito ng ating mga magulang, kung sa tingin ninyo kayo yung pinaka-paborito at kumbaga kayo yung spoiled na anak ng inyong mga magulang, abay mga kapatid ko, hindi po nangyari yun kay Jose. Spoiled nga siguro si Jose sa kanyang ama, pero sa harapan ng kanyang mga kapatid, ito po ang sabi, verse 4, at nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay minamahal ng kanyang ama ng higit kaysa lahat niyang kapatid. At anong ginawa ng kanyang mga kapatid na 11 lalaki? Siya ay kinapuutan at hindi nila mapagsalitaan ng payapa. Hindi po sila makipagpayapaan kay Jose. Sumagmula ng pagkapili ni Jacob kay Jose bilang paboritong anak, doon na rin nagsimula ang kalbaryo ni Jose. Now, talasasin natin ang kwento sa ating mga sarili, mga kapatid. Nang pinili tayo ng ama bilang mami, bilang kanyang lingkod at naiiba sa pananampalataya ng ating pamilya. Natuwa po tayo sa pagkapili sa atin, Pero hindi ba ninyo napansin na yung pagkapili din sa atin ay simula din ng kaunting hidwaan sa ating mga mahal sa buhay na hindi kasama nating nananampalataya? Nararamdaman niyo po ba yun? Yan, magpapatunay si Nanay Imbit. At sa mga kapatiran natin na may ganitong pakiramdam mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Dito po natin maunawaan na ang pagkapili ng ama ay sometimes, may sakripisyo. Ang pamagat nga pala ng ating rabay sa kanyang kwento ang buhay ng isang pinili. Ayan. The life of being chosen. Makikita po natin sa mga piniling lingkod ng rabay kung gaano po niya ipinakita ang kaligayahan at pagpapala sa kanyang mga pinili, and at the same time, yung pagtitiis ng mga pinili. Now, alam natin ang kwento na magmula ng pinili si Jose, na paboritong kamay, doon na rin nagsimula ang kanyang kalbaryo. Siya po ay kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Kinapuutan. And then, nang iparamdam naman, ipakita ng ama na pinili ni Amang Yahweh si Jose sa pamamagitan ng panaginip. Ito yung kwento. Verse 5. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. Yung kanyang panaginip, ang ibig sabihin ng kanyang panaginip siya ay mas magiging mataas ang katungkulan kaysa sa kanyang 11 kapatid. Pero nang malaman ito ng kanyang mga kapatid, anong nangyari? Ay lalo pa nilang kinapuutan siya. The more na siya po'y kinapuutan. Now, dito po ipinakita na pinili ni Amang Yahweh si Jose sa lahat ng 12 magkakapatid. Bakit? Dahil kay Jose lamang niya ipinapaunawa ang mangyayari sa hinaharap. Ayun yung kwento. Pero imbis na matuwasan ng kanilang mga kapatid, ang kanyang mga kapatid, dahil meron silang kapatid na nananampalataya at pinili ng ama, lalo po siyang kinaputan. At yung pagkapuot na to, imagine niyo yung pang-araw-araw na buhay na hindi magkaroon ng kapayapaan si Jose sa kanyang mga kapatid. Talasasin natin sa ating sarili. Araw-araw na ginising kayo ng ama sa inyong sariling sangbahayan ng inyong mga kapatid ay laging nakairap. Kaya nyo bang mabuhay ng ganon, mga kapatid? Magmula sa pinakamatanda, hanggang sa lahat ng mga nakapalibot sa iyong kapatid mo, iniirapan ka. Araw-araw po na ganon, mga kapatid. Makakayanan kaya natin yung pangyayari kay Jose? Alam nyo, pag binabasa lang natin, parang ganon lang kadali. Hindi po ganon kadali. And then, lalo nang dumating sa punto na siya ay pagtangkaang patayin ng kanyang mga kapatid. Dito sa verse 27, ibababa natin sa verse 27 ng chapter 37 pa rin. Sa verse 27, sabi niya, "Hali kayo at atin siyang ipagdili sa mga Ismailita at huwag natin siyang patayin o pagbuhatan ng kamay sapagkat siya ating kapatid, ating ding laman." At dininig siya ng kanyang mga kapatid. Pinagtangkaan siyang patayin.
Pero, last rescue, dumating ang last rescue ni Jose, kaya hindi siya namatay, ay si Ruben. At hindi sila nagkasya doon, maliban sa pinagtangkaan siyang patayin o pinag-isipang patayin, nang hindi sila magkasundo na siya patayin, ano pong ginawa sa kanya? Siya po'y ipinagbili. Siya'y ipinagbili sa Ehipto at magkano ang pinagbilhan sa kanya? Ayon sa kwento dito sa verse 28, at ipinagbili nila si Jose sa mga Ismailita ng ilan? 20 putol na pilak. At dinala si Jose sa Ehipto. Imagine ninyo mga kapatid na kayo ay pagbili ng inyong mga mahal sa buhay sa bilang na 20 silver. Ipagbibili kayo ng inyong mga kapatid na hindi kaya kayong umiyak sa awa sa inyong mga sarili pag kayo si Jose? Pinili si Jose, yes. Pero nabuhay ba si Jose at ease? Ano po? Kung hindi ko magkakamali, kung tamang aking pagbibilang nasa 17 or 18 si Jose nang siya po ay ipagbili ng kanya mga kapatid. No po. Wala pang alam sa sanlibutan, wala pang alam sa mundo. Hindi pa kayang mabuhay na mag-isa. Pero ipinagbili siya ng kanya mga kapatid. Hindi kaya tayo umiyak ng umiyak pag nangyari ito sa atin? Hindi po natapos doon ang Kalbaryo ni Jose mga kapatid. Dahil pagdating po niya sa Ehipto, ang kagandahan po nito hindi nawalay si Amang Yahweh sa kanya. No po? Hindi nawalay si Amang Yahweh sa kanya. Dahil maski nasaan si Jose, ang pagkapili ni Amang Yahweh kay Jose hindi nagbago. Nang dumating po siya sa Ehipto, ang sumunod na pangyayari siya ay naging mayordomo. Ayan. Pinagpakitaan po siya ni Amang Yahweh ng kahit papaano maayos na tatahanan. Ginawa siyang mayordomo ni Potifar. Sa tingin po natin, maayos na sana ang buhay ni Jose. Ano po? Yeah, maayos na sana. Dahil mayordomo na siya. Meaning siya yung pinuno ng lahat ng mga katulong ni Potifar. Pero alam po ninyo, sa tingin natin, natapos yung Kalbaryo ni Jose. Hindi po. Dahil doon mismo sa kanyang iniisip na magiging tahanan na sana forever. Dahil maayos ang kanyang boss. Ano po? Maganda ang pagkikitungo ng kanyang amo. Ang kanya namang asawa nag-iisip ng masama laban kay Jose. Anong nangyari po sa bahay ni Potifar? Ano po? Pinagbintangan si Jose na kanyang pagsasamantalahan ng asawa ni Potifar. Ano pong nangyari? Si Jose anong nangyari kay Jose? Ipinakulong si Jose. Ano po? Ipinakulong si Jose dahil sa pagbibintang ng asawa ni Potifar. Ipinakulong si Jose. So mula sa tahanan ni Potifar bilang katulong, dinala po sa kulungan si Jose. At ayon sa kwento, si Jose ay nakulong for 10 years. So from 18, siya po ay nagsilbi kay Potifar. Ano po? And then siya po ay nakulong hanggang siya po ay mag-iedad 30 sa kulungan. So makikita natin ang kwento. Ano po? Kung gaano ang hirap na dinanas ni Jose mula sa pagkapili sa kanya ng kanyang ama bilang paboritong anak. Mula sa pagkapili sa kanya ni Amang Yahweh para ipaunawa ang hinaharap. Ano po? Hindi po naging maligaya o hindi naging masasabi natin na kasaganaan ang ibinuhay ni Jose. Pero sa lahat ng mga nangyari kay Jose, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Ang sabi po niya dito sa chapter 39 verse 21, 39 verse 21, datapwat si Amang Yahweh ay sumakay Joseph o Jose at iginawad sa kanyang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. So bagamat nakulong si Jose mga kapatid ko, hindi naman siya nakalimutan ni Amang Yahweh. Ano po? Hindi siya nakalimutan ni Amang Yahweh. So makikita natin na bagamat mapalad si Jose sa pagkapili sa kanyang 12 magkakapatid, marami pong sakripisyo o iyak ang inabot ni Jose. Now, ikumpara natin sa ating sarili, yung pagkapili sa atin sa pananampalataya, nangyari ba sa atin yung nangyari kay Jose?
na siya'y kinapuutan ng kanyang mga kapatid. Yung iba sa ating mga kapatid ay ganun yung pangyayari. Nangyari ba sa atin yung magmula doon sa paboritong anak na kumakain at makakain ng lahat ng kanyang gusto sa tahanan ng kanyang ama, na siya'y naging katulong at naging namuhay sa kulungan? Yung iba sa atin may mga pagkakataon na tayo naghihikaw sa buhay. Tinatanong natin sa ating sarili, ang pagkapili ba sa atin bilang nananampalataya ay akala ba natin ay kasaganaan? Pero bakit hindi niyo nakikita ang kasaganaan? Bakit hindi niyo nakikita na ibinibigay ni Amang Yahweh lahat ng inyong mga hinihingi? Ano po? Makikita natin na kasama ito sa pagkapili. Now, at the end of the day, nanatili ba ang pananampalataya ni Jose? Yes. Hindi siya nakalimot kay Amang Yahweh. Kaya pagkatapos ng 12 o 13 taon, nahirap ni Jose mula sa kanyang pagkatapon bilang pinagbili ng kanyang mga kapatid sa Ehipto, hanggang siya po ay auhin ng ama sa bilangguan sa edad na 30 o 30 years old. Magmula po sa kanyang pagkaahon mula sa bilangguan, ano po nangyari kay Jose? Si Jose po ay naging gobernador ng Ehipto. Yun po yung dahilan yung pagkapili kay Jose. Na si Jose ang maging dahilan para mailigtas ang sambahayan ng kanyang ama. Dahil kung hindi dahil kay Jose, sa dumating na 7 taong gutom, baka namatay pong lahat ang kanyang sambahayan. Pero dahil sa pagkapili ni Amang Yahweh kay Jose, bagamat si Jose ay naghirap at kinapuutan ng kanyang mga kapatid, ang kagandahan po nito, wala kayong mababasa sa aklat ng Genesis na kinamuhian ni Jose ang kanyang mga kapatid. Wala po kayong mababasa. Bagamat ganun ang ginawa ng kanyang mga kapatid, hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid. Dahil nang magkita-kita po sila sa chapter 44, 45, 46 hanggang 50, inarugan ni Jose ang kanyang mga kapatid. Pinagpakitaan po niya ng maayos na pakikitungo at binigyan ng maayos na buhay. Bagamat si Jose po yung nagkaroon ng maraming kalbaryo sa kamay ng kanyang mga kapatid, hindi po siya nagkaroon ng sama ng loob. Ito po yung naranasan ni Jose, ang pagiging mapalad at nabuhay sa kasaganaan pagkatapos po ng alin? Pagkatapos po ng kanyang kalbaryo. So makikita po natin na ang buhay ng isang pinili ay hindi po lahat walk in the park. Hindi po lahat ay walk in the garden. May kasama po siyang bagabag, may kasama siyang kalbaryo paminsan-minsan. Pero kung makikita po natin ang nangyari kay Jose, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Kaya ang ating ama ay sumakanya, saan po siya naruroon. Naway mangyari sa atin ang kwento ng Jose, mga kapatid, ano po? Naway ano man yung mangyari sa ating bagabag sa pagkapili sa atin, nakasama sa pagkapili sa atin, manatili po tayo na magtiwala kay Amang Yahweh. And hoping and praying na mangyari sa atin, na at the end, ng ano man yung kalbaryo ang pinagdadaanan natin, dumating yung sa puntong tayo ay magtagumpay sa pagkapili sa atin. Ano po? Sumunod na kwento. Dito sa aklat ng unang Samuel, na sino kaya sa tauhan sa unang Samuel ang ibibigay ng rabay na sumunod na lingkod? Si David. Sabi ng asawa ko si David, ay tumama ngayon yung asawa ko. Sa kwento po ng Samuel, sa lahat ng mga piniling lingkod at maging hari ng bayang Israel, kakaiba po si David. Dahil kung may haring pinili na naghirap ng katakot-takot, ito po yung si David. Now, puntahan po natin ang kwento ni David. Sino po ba si David? Si David po ay bunsong anak na lalaki ni Jesse. Sa kanilang 7 magkakapatid na lalaki, siya po ay bunso. Ano po? At siya po ay pastol. Siya po yung pastol.
Pero kontento na po si David sa pagiging pastol. Kontento na po siya. Bakit? Sa kanyang pagiging pastol, parang nakita niya yung kanyang kapayapaan. Ano po? Pero nang pinili si David, ito yung nangyari. Nang pinili si David, na kapalit ni Saul bilang hari dahil si Saul ay iniwanan ng ama. At nagsisi si Amang Yahweh na pinili niya si Saul na maging hari. Nang pinili po ni Amang Yahweh si David na kapalit ni Saul, sa tingin po ba natin ay puro katuwaan ang buhay ni Saul? Puntahan natin ang kwento dito sa Unang Samuel chapter 16. Unang Samuel chapter 16. Ayan. Sabi niya dito, chapter 16. Verse 1. At sinabi ni Amang Yahweh kay Samuel, hanggang kailan pananangisan mo si Saul, yamang itinakwil ko siya na maghari sa bayang Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at ikaw ay yumaon. Susuguin ko ta kay Yishai o Jesse na Betlehemita sapagkat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. Anong sabi po ng Yahweh kay Samuel? Samuel, may nakita na akong kapalit kay Saul. Ito'y mula sa angkan ni Yishai or Jesse. Isa sa kanyang mga anak ang papalit kay Saul. Now, alam po natin ang kwento. Ano po? Si David ang pinili mula sa mga anak ni Jesse. Now, sa tingin ninyo, tatanggapin ni Saul ang pagkapili ni David bilang sumunod na hari sa kanya? Ano po? Dito na po nagsimula ang kalbaryo ni ni David. Bakit? Ito ang sabi ni Samuel, verse 2. Para makita ninyo ang magiging galit ni Saul nang malaman niyang may kapalit na siyang hari. Verse 2. At sinabi ni Samuel, paano ako iparuroon kung mababalitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako? Tama po ba nangyari sinabi ni Saul? Ay ni Samuel, yes. Nang mabalitaan ni Saul, na may inihalal o piniling sumunod na hari, na hindi mula sa kanyang sangbahayan, nagalit po si Saul. Nagalit po si Saul. At mula po sa araw na yaon, nagsimula na ang kalbaryo ni Jose. Now, sa tingin po ninyo, madali ang pagkapili kay pagkapili kay David? Hindi po. Imagine ninyo ang maraming kwento ng kagustuhan ni Saul na patayin si David. Ito ang sabi niya dito. Verse 6 ng chapter 18. Chapter 18 ng verse 6. 1 Samuel. At nangyari pagdating nila nang bumalik si David, ito matapos na ma-anoint si David bilang susunod na hari mula sa pagpatay sa Filisteo. So, pagkatapos noon ay naging sundalo na ni David, naging sundalo na ni Saul si David. At dahil po'y pinili si David, lahat ng puntahan ni David, siya po'y nagtatagumpay. Pero natuwa po ba si Haring Saul sa pagtatagumpay ni David? Ito po. At nangyari pagdating nila nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filisteo, ng mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga bayan ng Israel na nag-aawitan at nagsasayawan upang salubungin ang haring si Saul na mga pandirita ng kagalakan at ng panugtog ng tugtugin. At nag-aawitan ng mga babae sa kanilang pagtugtog na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo, pero pinatay ni David ang kanyang laksa-laksa. Now, alin ang mas tanyag sa Israelita nang dumating si David? Hindi na po si Saul ang bida. Pinilitan na po siya ni David. Now, natuwa ba si Saul dito? Verse 9. At inirapan ni Saul si David mula sa araw na yaon. Magmula ng araw na yaon, nagsimula ng magselos si Saul sa karangalang ibinibigay ng bayan kay David.
Now, kung babasahin po natin ang kwento dito, maraming pagkakataon na pinagtangkaang patayin ni Saul si David. Dito po nagsimula ang kalbaryo ni David. Siya po'y tumakas mula sa harapan ni Saul. Pinaghahanap po siya ni Saul para patayin. Kung hindi nga lamang sa pagkapili ni Amang Yahweh siguro bilang susunod na hari, baka matagal na pong namatay si David noon. Pero hindi po. Hindi po nagtagumpay si Saul sa paghahanap kay David. Ano po? Nagsimula ang kalbaryo ni David nang pinili siya ni Amang Yahweh bilang hari. Now, sa ating buhay, yung pagkapili sa atin bilang mananampalataya, puro po ba kaginhawaan? Hindi po. May mga kapatiran tayo na magsasabi na lalong bumibigat ang buhay. Magmuna nang tayo inanampalataya. May kapatid tayo nagsabi ng ganyan ng isang araw. Ano po? Totoo po yun. May pagkakataon na parang mas nararamdaman ninyo na parang bang hindi kayo umaasenso. Na parang bang nararamdaman ninyo parang lalong humihirap ang buhay. Hindi po natin alam kung bakit gano'n ang pinaparamdam ng Ama. Pero sa kwento po ni Jose, sa kwento ni David, at the end of the day, makikita po natin na mapalad pa rin sila sa pagkakapili. Bagamat nagkaroon ng maraming kalbaryo si David, sa lahat ng mga kwento ng mga hari, pinakatanyag po si David at pinakamabuting haring nabuhay bilang hari ng bayang Yehuda, si David. Ang palaging sinasabi mula sa kanilang ninunong si David. Bakit? Sa lahat ng mga piniling hari, si David lamang po ang sinabihang may pusong mula sa Ama. Ganun po si David, may mapagpakumbabang puso. Sa dami ng mga kalbaryong naranasan niya. And then, nang dumating po yung punto na nagkasala si David, dito po natin makikita yung lalong dagdag ng kalbaryo ng buhay ni David. Dito po natin tingnan ang kwento. Dito sa pangalawang Samuel, chapter 12, verse 13. Na ang kwento po rito, nanghari na po si David. Pero nagmalabis po ng kaunti si David. Nanghari na po si David, marami na po siyang asawa. Pero siya po yung nagmalabis at kinuha niya yung asawa ng kanyang isang kawal, at kinuha niyang asawa. Yun po naging kasalanan ni David. Nagmalabis po siya. At nang ito'y ipaunawa ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Nathan, ito po ang sinabi ni David kay Nathan. Pangalawang Samuel chapter 12, verse 13. Ito po sabi niya. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban kay Amang Yahweh. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ni Amang Yahweh ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. So makikita natin nalaman ni David na siya nagkasala. Pero nung hindi pa sinasabi ni Nathan, hindi po alam ni David na nagkasala siya. Now, may pagkakataon ba na ganoon din tayo tao? Yes. Habang hindi natin, pag walang nagsasalita sa atin na kasalanan ng ating ginawa, parang feeling natin tamang ating mga ginagawa. Kaya sabi ko nga, Father, forbid. Sana kung ako ay magkamali at magkasala, may magsabi sa akin, kapatid na Roland, mali yata ang ginagawa mo. I pray sa asawa ko, lagi niya akong masabihan dahil ang aking salamin ay ang aking asawa. Ano po? I pray na kung dumating ang punto na ako ay gumagawa ng kasalanan, merong magsabi sa inyong nakakakita, sabihin niyo, kapatid na Roland, mali ang iyong ginagawa. Ganito ang ginawa ni propeta Nathan kay David. At nang maunawaan ni David ang gustong ipahiwatig ni Nathan, sabi ni David, ako'y nagkasala. At nakita ng Ama ang pagkasalita ni David na ako'y nagkasala, kaya anong sabi ni Nathan? Pinapatawad ka ng Ama. Now, doon ba natapos ang kwento ng kasalanan ni David? Hindi po. Dahil sa pagkapili ni Amang Yahweh kay David bilang hari, itong sumunod na kwento. Verse 14, gayunman, itong sinabi ni Nathan kay David, sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ang mga kaaway ni Amang Yahweh upang magsipanungayaw.
Dahil sa ginawa mo, sabi ni Nathan, binigyan mo ng pagkakataon ng kaaway na magsipanungayaw. That's true. Ibig sabihin, pag tayo ay nagkamali, mga kapatid ko, nakagawa tayo ng kasalanan, ang mga nakapalibot sa atin, nagagamitin ng kaaway, ay magsisipanungayaw sa atin. Anong sasabihin nila? Yan, ang nananampalataya o isang yawista, gumagawa ng kasalanan, yun po yung maririnig natin sa labas. Kaya mga kapatid ko, kapag tayo nakagawa ng kasalanan at nalaman ng mga tagalabas, sigurado po, hindi po tayo ang ipinapahiya nila. Ipinapahiya po natin ang ating Amang Yahweh. Sasabihin po nila, ano ba namang yang nawista na yan? Sasabihin nila, ano ba namang nananampalataya na yan? Gumawa ng masama, gumawa ng hindi maganda. Yun po yung maririnig natin. Kaya huwag nating bibigyan pagkakataon ng kaaway, mga kapatid, na tayo po ay kanilang sasabihin nila na matungayaw ang ating Amang Yahweh. At dahil sa ginawa ni David, anong naging parusa ni David? Dito nadagdagan yung kalbaryo ni David. Hindi natapos na sana yung kalbaryo ni David kay Saul, yes, nang mamatay si Saul. Natapos na yun. Pero nang siya naging hari, at siya nagmalabis, dito, kumuha po siya ng, ito yung sinasabi natin na sometimes kumukuha tayo ng martilyo o bato na ipinupukpok sa ating ulo. Ano po? Pinalampas po ba ni Amang Yahweh ang naging pagkakamali ni David? Pinatawad po siya. Pero binigyan ng pahiwatig si David sa kanyang ginawang kasalanan. Dahil sa ginawa ni David bilang hari, ipinaramdam po ni Amang Yahweh sa kanya ang kabigatan ng kanyang kasalanan. Now, kung babasahin po natin ang buong kwento, anong sumunod na nangyari? Namatay ang unang anak nila ni Bathsheba. Ito po. Sabi niya dito, verse 14, ang bata na ipinanganak sa iyo mula kay Bathsheba, sabi niya, ay walang pagsalang mamamatay. Namatay po ang unang anak nila ni David. Yung anak ni David at ni Bathsheba, yung unang bata, namatay po. Now, anong sumunod na kwento? Sa kalbaryo ni David, bilang kabayaran ng kanyang kasalanan, bilang pagkapili sa kanya bilang hari, yung kanya pong nag-iisang anak na babaeng si Tamar. Pinagsamantalahan po ng kanyang panganay na anak na si Amnon. Now, sinong ama ang makakayanang malaman ng kwento ng iyong anak na babaeng nag-iisa ay pinagsamantalahan ng iyong panganay na anak? Kakayanin kaya natin ang kwento? Sabi dito sa chapter 13. Sabi niya, chapter 13 ng pangalawang Samuel. Verse 11. At sinabi ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar, ilapit mo sa kanya ang kinapay upang kanin, at kanyang hinawakan at sinabi sa kanya, halika kapatid ko, sumiping ka sa akin. Yun ang sinabi ni Amnon sa kanyang kapatid na si Tamar. Ano po? Pero hindi pumayag si Tamar. Kaya nung ginawa ni Amnon, pinagsamantalahan po niya ang kanyang kapatid. Pinagsamantalahan po ni Amnon ang kanyang kapatid. Sumunod na kwento pagkatapos nito, ano pong nangyari? Dahil sa ginawa ni Amnon, anong ginawa ng kanyang kapatid na si Absalom, na kapatid ni Tamar sa ibang ina? Ito yung kapangitan ng maraming asawa. Sa dami ng mga asawa ni David, hindi nagkakasundo yung kanyang mga anak. Si Amnon ay anak ng isang asawa niya, si Absalom at si Tamar ay magkapatid sa iisang ina. Nang mabalitaan ni Absalom na pinagsamantalahan ni Amnon
ang kanyang kapatid na si Tamar. Ano pong ginawa ni Absalom? Pinatay naman po niya ang kanyang kapatid na si Amnon. Now, imagine ninyo yung dagok na dumarating kay David. Ha? Pinatay ni Absalom ang kanyang anak na si Amnon. Now, nang matapos po ang kwentong ito, anong sumunod na pangyayari? Ha? Ang sumunod na pangyayari ay nagrebelde si Absalom at kinuha ang paghahari kay David. Ano po? Kinuha ang paghahari kay David. Dito sa chapter 15. Sabi dito sa chapter 15, verse 13. Chapter 15, verse 13, sabi niya rito, at naparoon ng isang sugo kay David na nagsasabi, ang mga puso ng mga lalaki ng Israel ay sumusunod kay Absalom. So nalipat ang loyalty ng kanyang mga tauhan at mga taong nakapalibot kay David. Kanino? Kay Absalom. Anong ginawa ni David? Sinabi ni David, verse 14, sa kanyang mga lingkod na nasa kanya sa Jerusalem, magsibangon kayo at tayo'y magsitakas, sapagkat liban narito ay walang makatatanan sa atin kay Absalom. Magmadili kayo ng pagtakas, baka sa pagmamadili ay abutan tayo at dalahan tayo ng kasamaan at sugatan ang bayan ng talim ng tabak. Now, imagine ninyo na ikaw yung haring si David. Namatay yung una mong anak kay Bathsheba, ni-rape ang iyong anak na babae, pinatay ng iyong anak ang isa mong anak, and then ang anak mo uli, kinuha ang kaharian. Anong ginawa sa iyo bilang hari? Tumakas ka. Bakit? Dahil baka papatayin ka ng iyong anak. Ano po? Kalbaryo ni David bilang hari? Yes! Dito natin makikita mga kapatid ko na ang pagkapili ay sometimes hindi lahat puro at ease. May dagdag na sakripisyo. Sumunod na pangyayari, anong ginawa ni Absalom? Nang makuha na niya ang kaharian ng kanyang ama? Ano pong ginawa ni Absalom? Sinipingan po niya ang mga asawa ni David sa tuktok ng kanyang palasyo. Yung kahihiyan na ibinigay ni Absalom sa kanyang ama. Abot-abot po ang kahihiyan ni David. Balitado probably sa buong Yehuda at sa buong Jerusalem ang ginawa ni Absalom nang sipingan niya ang mga asawa ng kanyang ama. Ano po? Now, imagine ninyo yung mukhang ihaharap ni David after that. Ano po? Makikita natin mga kapatid ko, ang hirap na inabot ni David. Pero at the end of the day, ano po? Nang matapos ang kalbaryo ni David, nang mamatay si Absalom at makabalik sa paghahari si David, ano po? Ipinakita naman ni David, ano po? Ang kanyang pagbabalik loob. Namatay po siya ng maayos at nagkaroon siya ng tagapagmana sa kanyang kaharian mula sa katauhan ni Solomon. Na makikita natin na pagkatapos ng kalbaryo ni David, namatay po siya ng maayos. Namatay po siya ng maayos. Kaya makikita natin mga kapatid ko na may mga pagkakataong pinapatunayan ng Ama na kung tayo ay mananatiling tapat, hindi po nakalimot si David dito sa kanyang mga ginawa. Bagamat siya po ay nagkaroon ng maraming kalbaryo, hindi po nakalimot si David. Ano po? Sabi nga niya dito sa unang Pedro, chapter 1, verse 6 and 7. Sa kwento ni Joseph at ni David, ito ang masasabi ni Pedro. Pangalawang Pedro, chapter 1, verse 6 and 7. Sabi niya, na ito ang inyong totoong ikinagagalak saan ang pagkapili? Yes. Pero bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok? Yes. May mga kalbaryo ba ang mga pinili ng Ama? Yes. May kalbaryo si Jose. Maraming kalbaryo si David. Idagdag na natin ang kwento ni Job, na napakarami ding kalbaryong inabot si Job. Pero sabi niya, sa mulit-muling pagsubok ay pinalumbay kayo, yes.
Pero sabi niya verse 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, anong mangyayari? Ay masumpungan. Saan? Sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal. Nino? Ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Mga kapatid ko, kung tayo man po ay maging bagabag sa ating pagkapili sa atin kung minsan, it's worth it at the end of the day kung tayo ay magtatagumpay. Ano po? Pagtiyagaan po natin ang bagabag na darating sa atin. Pagtiyagaan po natin ang bagabag ng pagkapili sa atin. Bagamat hindi at is sa lahat ng pagkakataon, pero may pangako ang Ama. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang mabibigyan ng buhay na walang hanggang balang araw. Ano po? Sumunod na kwento. Sinong lingkod ang sumunod na bibigyan natin ng diin, mga kapatid ko? Now, puntahan natin ang kwento ng Babylonia. Sa lahat ng mga ipinatapon sa Babylonia, sino po bang pinili doon sa Babylonia para maging propeta? Sa tingin ninyo, sinong pinili? Si Ezekiel, tama? Now, napakapalad ni Ezekiel sa lahat ng mga piniling ipinatapon sa Babylonia, napakapalad ni Ezekiel. Yes, napakapalad ni Ezekiel. Pero anong sakripisyong ibinigay ni Ezekiel sa pagkapili sa kanya ng Ama bilang isang propeta? Ito po, chapter 24 ng Ezekiel. Napakapalad ni Ezekiel, yes. Dahil kung pupuntahan ko ang kwento ng bilang ng mga dinala sa Babylonia ay 10,000. And out of 10,000, pinili po si Ezekiel. Yun yung mga unang mga bihag sa Babylonia. At si Ezekiel ay nasa Babylonia bago po bumagsak ang Jerusalem. Si Ezekiel ay pinili ng Ama na maging propeta at ipahayag ang magiging kinabukasan ng bayang Israel pagkatapon nila sa Babylonia. Pero may hiniling po si Amang Yahweh kay Ezekiel. Kasama ito sa pagkakapili. Now, gugustuhin kaya natin ang pagkapiling katulad ni Ezekiel? Kakayanin kaya natin? Chapter 24, verse 15. Ito ang sakripisyo ni Ezekiel. Chapter 24, verse 15. Sabi po niya, ang salita ni Amang Yahweh ay dumating din sa akin na sinasabi, anak ng tao, narito, aalisin ko sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan ang nasa ng iyong mga mata. Now, ano pong ibig sabihin nito? Ezekiel, papatayin ko ang the apple of your eyes. Now, sino po yung apple of the eyes dito ni Ezekiel? Dahil wala pa naman siyang anak. Sino po ang apple of the eyes dito ni Ezekiel? Ang kanya pong pinakamamahal na asawa. Now, sino sa atin ang papayag na piliin ng Ama at ang magiging kapalit na sakripisyo ay ang buhay ng pinakamamahal mong asawa? Wala pa kayong anak dito. Ibig sabihin, pag kinuha ng Ama ang asawa ni Ezekiel, hindi na magkakaroon pa ng lahi si Ezekiel. Now, sino sa atin ang mapalad na maging katulad ni Ezekiel? Naiyak na ako, mga kapatid ko. Meaning baka hindi ko kaya. Mapalad din sa pagkakapili sa kanya. Mapalad si Ezekiel sa pinili siya ng Ama. Pero kakayanin kaya natin ang sakripisyo ng kapalit ng pagkapili. Verse 16. Sabi niya, anak ng tao, aalisin ko sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan ang nasa ng iyong mga mata. Gayon may, sabi niya, hindi ka tatangis ni iiyak man, ni aagos man ang iyong mga luha. Kukunin ko, papatayin ko ang asawa mo, pero hindi ka iiyak. Hindi ka tatangis. Ano po? Hindi ka luluha. Now, tinanggap ba ni Ezekiel ang hatol ng Ama na kukunin ng kanyang asawa? Yes. Verse 17. Sabi pa, magbuntong hininga ka. Magbuntong hininga ka, sabi ng Amang Yahweh. Ngunit wag malakas.
Huwag mong tatangisan ng patay. Itali mo ang pugong mo sa ulo, isuot mo ang iyong mga panyapak sa iyong mga paa, at huwag mong takpan ang iyong mga labi, at huwag kang kumain ng tinapay ng mga tao. Huwag kang iiyak, Ezekiel. Kukunin ko ang iyong asawa. Ano pong ginawa ni Ezekiel? Tinupad ba ni Ezekiel ang kagustuhan ni Amang Yahweh? Yes. Verse 19, sabi niya sa akin, verse 18, ito ang ginawa ni Ezekiel. Sa gayoy, nagsalita ako sa bayan ng kinaumagahan. So umalis siya ng umaga. Iniwanan niyang kanyang asawa sa bahay dahil pinagsasalita siya ng Amang Yahweh kinaumagahan sa bayan. Pumalis po siya ng umaga. Ako'y nagsalita sa bayan ng kinaumagahan. Pero pag uwi po niya sa bahay, ano pong nadatnan niya? At sa kinahapunan ay namatay ang aking asawa. Now, sino sa atin ang makakaya na iwan ang ating asawa sa umaga, pero alam mo na pagbalik mo sa hapon ay mamamatay na siya? Pinili si Ezekiel, yes. Now, ang pagkapili ba sa atin ay mapalad? Yes. Ipagpapalit ba natin ang pagkapili sa atin sa buhay ng ating asawa? Dito po natin mag-isap, kaya sabi nga natin, hindi natin pwedeng sabihin na tayo po ay matatag na sa pananampalataya dahil baka pag may hiniling na ganito si Amang Yahweh sa atin, baka hindi po natin kayanin agad-agad. Kung baga mag-iisip pa tayo ng napakaraming pag-iisip kung kakayanin natin o hindi. Nangyari ito kay Ezekiel. Yung pagkapili sa atin mga kapatid ko bilang nananampalataya, lalo na sa ating mga anak, darating yung aming bunso, iniyakan din po niya yung pagkapili sa kanya bilang isang nananampalataya. Bakit? Kagusto po ng aming bunso na manugtog. Magaling po siya sa pagtugtog ng oboe. Lagi po siyang number 1 sa district. Pero nang kinausap po namin siya, anak ko, sabi ko, mahirap kang mag-play ng oboe dahil karamihan ay nagpe-play ka ng oboe. It's either Friday ng gabi or araw ng Sabado. Pag ito'y mangyayari, anak ko, hindi ka rin makakapunta. Bakit? Dahil ito'y Sabat natin. Umiyak po ang aming bunso noon. Pero mas sinanggap po niya na magsilbi kay Amang Yahweh. Now, anong sakripisyo sa atin ang ating ibibigay para patunayan natin ang ating pananampalataya? Nasa atin po yung pagpipili. Ano po? Nasa atin po ang pagpipili. Ano po? Pero, pinili po ba ni Ezekiel na tanggapin ang pagkapili sa kanya at pagkamatay ng kanyang asawa? Yes. Bakit? Ano bang iniisip ni Ezekiel? Ito po sabi niya dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 35. Roma 8:35. Ito po ang sabi na maaaring ipinaunawa ni Amang Yahweh kay Ezekiel ang dahilan ng kanyang pagkuha sa kanyang asawa. Kung tayo man po ay may mga bagabag na ganito, sabi dito sa aklat ng Roma chapter 8 verse 35 ni Apostol Saulo, sabi niya, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua? Sino? Or ano? Ang kapighatian, ang kahapisan, ang pag-uusig, ang kagutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak. Kay Ezekiel, kapighatian o ang kahapisan. Ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Kakayanin kaya natin? Hindi natin masabi. Ano po? Nakaharap ang asawa ko, hindi ko rin masasabi. Ano po? Pag dumating ang punto na yaon, I pray na ipaunawa ng Ama sa atin kung bakit gagawin niyang isang bagay. Ano po? Now, sumunod na kwento, huling kwento na natin ito. Sino kaya sa huling kwento? Dumako naman tayo sa bagong tipan. Sino naman kaya sa bagong tipan ang pipiliin yung lingkod ng Ama na nagdanas ng napakaraming kalbaryo? Excuse ang ating Rabbi Yeshua dahil siya hindi tao. Ano po? Siya ay tao pero siya ay Elohim. Kaya excuse natin ang ating Rabbi. Of course,
walang mauuna sa ating rabay. Ano po? Pero piliin natin yung lingkod na katulad natin. Na marunong gumawa ng kasalanan, na nakagawa ng kasalanan. Ayan. Sabi ng asawa ko, tama naman ang asawa ko. Si Saul daw, yes. Si Saul. Now, ano ba ang background ni Saul? Si Saul ay isang Pariseo. Yes. Si Saul nung una, anong ginawa ni Saul nung una? Siya ang nagpe-persecute sa mga nananampalataya sa rabay. Pero nang pinili po siya ng rabay, ito pong pagkakapili sa kanya, ano po? Nang siya po ay may dalang sulat, papunta sa Damasco para hulihin, ipakulong, at patayin yung mga nananampalataya, ito. Dito nagparamdam ang rabay sa pagkapili sa kanya. Aklat na mga Gawa, chapter 9. Dito po sa verse 3. At habang sina Saulo ay naglalakad, ay nangyari na siya malapit na sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit, at siya'y napasubasob, meaning si Saulo ay napasubasob sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sabi ni Saulo, sino ka baga, amo? At sinabi ng rabay, ako'y si Yeshua na iyong pinag-uusig. Mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Doon po, nagparamdam ang rabay sa pagkapili sa kanya. Now, anong dahilan ng rabay? Bakit sa lahat ng mga kinapal, bakit hindi yung kanya mga lingkod na dati nang nananampalataya? Bakit si Saulo, na kinapupuutan niya in the beginning, ang mga nananampalataya? Kung maalala niyo ang kwento, kasama si Saulo sa mga nagbigay ng pahintulot para batuhin ang ating lingkod na si Stephen or Esteban. Kasama po si Saulo doon. Nakatayo si Saulo doon. Si Saulo ang humawak sa mga damit ng mga taong bumato kay Stephen. Meaning, sinasang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Stephen. Pero ano ang dahilan ng rabay? Bakit sa lahat ng mga pinili? Bakit sa lahat ng mga lingkod, bakit si Saulo pa ang pinili? Ano po? Bakit kaya? Ano ba ang meron kay Saulo na pagkakapili? Sabi po niya rito sa verse 16, chapter 9 pa rin. Sapagkat sa kanya ay aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Now, anong sabi po ng ating rabay kay Hananias? Ito yung sinabi ng ating rabay kay Hananias, dahil si Ananias ang kanyang inutusan para bautismohan si Saulo. Ano po? At tanggalin ang pagkabulag niya. Anong sabi ng rabay? Pinili ko siya para siya'y magdanas ng napakaraming kalbaryo dahil sa aking pangalan. Now, in the beginning, okay na po si Saulo. Siya po ay susunod na Sanhedrin Council sana dahil siya po ay taal na Pariseo. Siya po ay may kinikilala ang kanyang pamilya dahil nakapag-aral po si Saulo. Ang kanyang guro ay si Gamaliel. Maayos po ang kanyang buhay bago sa pagkapili sa kanya. Pero nang pinili po siya, doon na po nagsimula ang kanyang kalbaryo. Now, puntahan po natin ang sinabi ni Saulo sa kanyang kalbaryo para maunawaan natin ang kwento kung gaano yung hirap na dinanas ni Saulo. Dito sa pangalawang Korinto, chapter 11. Para makita natin, darling, pingan ng tissue. Ang hirap na dinanas ni Saulo sa kanyang pagkapili na isang maging apostol. Pangalawang Korinto, chapter 11, verse 23. Ito po ang sabi. Pangalawang Korinto chapter 11 verse 23, ito po ang sinabi ni Saulo. Sila bagay mga ministro ng ating Rabay Misaya, ako'y nangungusap na waring nasisirang bait, sabi ni Saulo. Lalo pa ako, sabi ni Saulo, sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Now, anong sabi ni Saulo?
Kung yung mga kinikwento nyo ay mga apostol ng Misaya, sabi niya, ako rin ay apostol, sabi ni Saulo. Kung sa dami ng mga kalbaryo, sabi niya, lalo na ako, sabi ni Saulo. Ang sabi niya, sa mga bilangguan ay palaging binabilanggo. Totoo. Sa mga palo ay walang bilang. Yes. Sa mga ikamamatay ay malimit. Yes. Ha? Sa mga Hudyo ay makalamang tumanggap ako ng 4 na palo kulang ng isa. 5 beses daw siyang hinagupit. 5 beses na 39 times bawat isang hagupit. Imagine niyo, 39 bawat hagupit, bawat anong tawag ito? Bawat time na hagupit. 5 ulit siyang hinagupit. At bawat ulit na yun is 39 ang hagupit sa kanya. So 39 times 5 is 295. 195. 40 times 5 is 200. Yeah. 195 ang slash na ginawa sa kanyang katawan. Imagine ninyo ang slash ng 199 times. 195 times sa kanyang katawan. Ano po? 195 slash. Tubig nga, darling. Hinagupit siya ng 39 times per hagupit at 5 ulit siyang hinagupit. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Ano sabi? Isang araw at isang gabi na nasa kalaliman ng dagat. Sa mga manglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Sa pagpapagal at sa pagdarandam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod pa sa mga bagay na yaon, sabi niya, ay may umiinis sa akin araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga asimblya. Sino ang nanghina na ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Ito po ang dinanas ni Saulo. Napakapalad po ba ni Saulo sa pagkapili sa kanya? Yes. Pero sa dami ng mga apostol na naghirap at nagkaroon ng maraming kalbaryo, nangunguna po si Saulo. Wala pong mauuna kay Saulo sa dami ng mga kalbaryo na ipinataw ng rabay sa kanya bilang isang saksi ng isang tunay na nananampalataya. Kaya yung binasa ko kanina sa inyo na Roma chapter 8 verse 35, si Saulo ang sumulat noon. Si Saulo ang sumulat noon. Balikan natin yung Roma chapter 8 verse 35 na sinabi ni Saulo. Sa dami ng mga naranasan ni Saulo, kaya itong sinabi ni Saulo after na maranasan niyang lahat ng hirap na yaon. Sabi niya, sino ang makapaghiwalay sa atin sa ating Rabbi Yeshua? Wala. Wala, sabi niya. Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Sino makapaghiwalay sa atin sa ating Rabbi? Sabi ni Saulo, hindi. Wala. Kundi sa lahat ng mga bagay na ito, sabi niya, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sino ang inaalala ni Saulo sa lahat ng kanyang mga pighati, sa lahat ng kanyang mga kalbaryo na nararasan nung siya po'y apostol? Ang ating rabbi po na namatay sa pulos. Yun pong sinasabi ni Saulo. Sa pamamagitan niyaong umibig sa atin. Sino ang nagsabi na tayo'y pinili? At hindi tayo ang pumili sa kanya?
ang ating rabay? John chapter 15 verse 16. Kaya sabi ni Saulo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi ni Saulo. Itong dahilan kung bakit pinagtiisan ni Saulo ang lahat ng mga kapighatian, ang lahat ng mga bagabag, ang lahat ng mga kalbaryo sa kanyang pananampalataya bilang pagkapiling lingkod. Bakit? Ano bang pananampalataya at pangunawa ni Saulo? Ito, verse 38 ng chapter 8 ng Roma. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, sabi niya, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na nasa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama na naka Yahshua Mesaya na ating manunubos. Wala, sabi ni Saulo. Kumbinsido si Saulo. Sold out si Saulo na walang makapaghihiwalay sa atin. Walang makapaghihiwalay sa Kanya sa pag-ibig ng ating Amang Yahweh at ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Nawang tanong sa atin, sino o ano ang makapaghihiwalay din naman sa atin sa ating pananampalataya? Alam po ninyo ang sabi ng sinabi ni Saulo sa chapter 15, verse 4. Ito ang sabi ni Saulo, chapter 15, verse 4, sa atin, ng Romans, na nakaunawa sa kwento. Sa kwento ni Jose, sa kwento ni David, sa kwento ni Ezekiel, sa kwento ni Saulo. Ano pong sabi dito sa verse 4 ng chapter 15 ng Roma? Sapagkat ang anumang bagay na naisulat nung una ay nasulat para saan? Para sa ating ikatututo. Upang sa pamamagitan ng pagtitiis. Sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Totoo po. Dahil sa pagtitiis ni Jose, hindi po siya nakaramdam ng galit o puot sa kanyang mga kapatid. Nanampalataya po siya at naghintay sa pagtitiwala, naghintay sa pagliligtas ng ating Amang Yahweh. Bagamat sa dami ng mga kalbaryo ni David bilang pagkapili sa kanya bilang hari at nang siya po'y parusahan ng Ama sa kanyang kasalanan, hindi po nanghina si David. Nanampalataya po siya. Nang hilingin ni Amang Yahweh kay Ezekiel na papatayin niya ang kanyang asawa bilang kapalit ng kanyang sakripisyo bilang isang propeta, tinanggap po ito ni Ezekiel. At nang piliin ng ating Rabbi Yeshua si Saulo para makaranas ng pagtitiis bilang katibayan ng kanyang pananampalataya, tinanggap po ito lahat ni Saulo. At ito'y ipinaliwanag ng ating rabay upang sa kwento na narinig natin mula sa 4 na lingkod na pinili ng ating rabay sa araw kong ito, tayo ay magkaroon ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan para sa ikararangal at ikapupuri ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Ano po? Kaya sabi dito sa Santiago chapter 1, Santiago chapter 1 verse 3. Santiago 1 verse 3 and 4. Sabi niya, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. That's true. At inyong pabayaan ng pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap at walang anumang kakulangan. Ano daw nagagawa ng pagtitiis? Upang tayo daw po'y maging sakdal. Ano po? Upang tayo ay maging ganap at walang maging pagkukulang. Ano po? Upang tayo ay maging ganap at walang maging pagkukulang. Now, ano ang dahilan kung bakit tayo din ay magtitiis na gaya ng mga piniling lingkod na ating narinig ngayon? Na anumang mga bagabag sa buhay, anumang mga suliranin, anumang mga darating na mga pagsubok sa ating pananampalataya, tayo din sana ay magtiis. Bakit? Ano ba yung ating pag-asa? Ano ang kapalit ng ating pagtitiis sa lupang ito, sa mundong ito, upang tayo ay magtagumpay? Ano bang hinihintay natin na magiging kapalit? Ito,
ang pag-asa natin. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Ito ang pag-asa natin. Ito ang dahilan kung bakit magtitiis din tayong katulad ng mga piniling lingkod. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Ito. Chapter 2 verse 9. Ito ang sabi. Datapwat gaya ng nasusulat, sabi ni Saulo, ang mga bagay na hindi nakita ng mga mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Alin? Anumang mga bagay na inihahanda ng Ama para saan? Sa kanila. Sino? Sa mga magtitiis. Sa mga piniling lingkod tulad ni Jose, tulad ni David, tulad ni Job, tulad ni Ezekiel, tulad ni Saulo, tulad ng mga apostol na sinulat para tayo magkaroon ng pag-asa. Para sa kanila, ang mga inihandang hindi pa nasulat sa kagandahan ni nakita ng mga mata, ni narinig ng mga tainga, ni pumasok sa puso ng tao, ang ganda ng mga lugar at bagay na inihanda ng Ama. Para kanino? Sa kanila. Meaning, kasama tayo mga kapatid ko kung kasama tayong magtitiis. Para sa kanila na nangagsisiibig sa Ama at nagtitiis dahil sa pananampalataya. Kaya huling talata ni Saulo dito sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 17. Kaya dahil dito ganito ang sinabi ni Saulo. Chapter 4 verse 17. Ito ang sabi niya. Sapagkat ang aming magaang kapighatian, ang aming mga kalbaryo, sabi ni Saulo, gaano man ito katagal. Kay David, kay Jose, mahigit 12 taon o 13 taon. Kay David, halos sa buong kanyang paghahari. Kay Ezekiel, sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kay Saul, magmula ng pinili siya at age of 30-31 hanggang sa mamatay po siya at age of 63. 30 plus years ang kanyang kalbaryo. Pero sabi ni Saulo, ang anumang, anong sabi ba ako? Verse 17. Chapter 4, verse 17. Ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang, it just for a moment. Bagamat gano'n man ito katagal, pero para kay Saulo, it's just for a moment. Taon kay Saulo, pero sabi niya, ito'y sandali lamang. Ano po? 13 taon kay Jose, ito'y sandali lamang. Sa halos 40 years, not plus. Sa halos 40 years na paghahari ni David, ito'y sandali lamang. Sa pagkamatay ng asawa ni Ezekiel, ito'y sandali lamang. Sa 30 plus years na buhay ni Saul bilang apostol, ito'y sandali lamang. Sabi niya, sapagkat ang aming magaang kapighatian na isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong mabigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Pero ito, sabi ni Saulo, ang mga kalbaryong aking naranasan, sabi ni Saulo, ang siyang magbibigay sa akin ng kaluwalhatiang balang araw. Dahil nasusulat, ang rabay ang nagsabi, Mateo 24 verse 13, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ano po? Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay. Tayo na mga pinili. Sana magaya natin si Jose. Magaya natin si David, si Ezekiel at si Saulo. Na bagamat sa dami ng kanilang mga kalbaryo, umiyak po sila ng kanilang panahon. Naghimutok po sila maaari, yes. Pero hindi po sila nawalan ng pag-asa. Hindi po lahat ng pagkapili sa atin ay karangyaan, kaginhawaan, o at ease na buhay. Maayos at maalwang buhay, hindi po. May mga pagkakataon at mas marami kung minsan ang mga pagsubok, kapighatian, at kadalamhatian. Pero anuman po ang dumating sa ating pagsubok at kabagabagan at pagsubok ng ating pananampalataya. Huwag po sana tayong makalimot. Huwag tayong bumigay sa pananampalataya, kundi sana lalo tayong magtumibay,
Dahil may mga binigay sa atin ng ating rabay na ehemplo na kwento ng kanilang buhay na pwede nating kayahin balang araw. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng rabay. And I pray na tayo po may natutunan at ibuhay po natin. Gayahin natin yung mga lingkod na pinili ng rabay. At sana, at the end of the day, manatili tayong tapat hanggang wakas. At masama sana tayo sa magmamana ng buhay na walang hanggan na sinasabi ni Saulo na hindi pa nakita ng mata, narinig ng tenga, ni pumasok sa puso ng tao ang ganda ng inihanda ng Ama sa mga umiibig sa Kanya. Hallelujah! Salamat po mga kapatid, at ito po ang aral ng rabay. Mabuhay ang ating Amang Yahweh. Mabuhay ang ating rabay, Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Salamat po at magandang gabi. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.